Ako ay 21 years old at may mga karanasan na sa pagkakakita at pakiramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Tawagin niyo na lang akong Noah. Isang beses, nag-road trip kami ng pamilya ko mula sa Pasig papuntang Lemery. 8 kaming magkakasama, kasama ko ang kuya ko, mama, papa at mga tito at tita ko. Lahat kami nakamotor. Pagdating namin sa Lemery, agad kaming naghanap ng matutuluyan na beach resort. Hindi ko na babanggitin kung saan eksakto, pero sa unang araw namin doon, maayos at masaya ang lahat. Walang kakaiba, puro tawanan at banding lang. Pero nag-iba ang lahat ng gabing iyon. November 29, 2025. Nag-billiards kami ng kuya ko malapit sa resort at pagbalik namin sa kwarto, patay na ang ilaw at tulog na ang lahat. Dahil walang signal sa loob, lumabas ako at pumunta sa may court malapit lang sa tinutuluyan namin para maghanap ng signal. Ilang minuto lang ang lumipas, may dumaan na lalaki, yung asawa ng caretaker ng resort, at sinabi niya sa akin na may babae raw na sumusuka sa may gate. Nagtaka ako dahil tulog na ang lahat at wala namang kaming ininom. Maya-maya, may natanggap akong message gamit ang phone ng papa ko. Pinapapunta ako para bumili ng inumin sa 7-Eleven dahil masakit ang tiyan ng papa ko at ng tita ko. Pagbalik ko, doon ko nalaman na pareho silang nagsusuka at nagpapalitan sa CR. Habang wala ako, nagkwento ang kuya ko na may nakita raw siyang babaeng nakaputi na palakad-lakad sa labas. Sinubukan niyang magdasal pero hindi niya ito matapos. 4 na beses siyang napuputol. Nang ikwento niya ito sa akin, sinabi ko na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko mismong nararanasan o nakikita. Bata pa lang kasi ako, nakaranas na akong makakita ng ganitong mga bagay, kaya kapag ako na ang nagsasalita, naniniwala sila. Pero sa pagkakataong iyon, ayaw kong maniwala agad. Bigla kaming may narinig na ibang kanta mula sa video kay sa katabing lugar. Paulit-ulit naming naririnig ang linyang, "Bakit ang Diyos ay sinasamba?" Lalo na tuwing chorus. Nangyari ito pagkatapos sabihin ng kuya ko na dapat lagi kaming manalangin. Doon na kami kinilabutan, pero pinilit ko pa ring maging kalmado. Lumabas ako ulit at nagpatugtog ng worship song sa speaker na parang sinusubukan kong labanan ang kung anong nararamdaman ko. Sa pangalawang kanta, may napansin na ako sa gilid ng paningin ko. Isang aninong nakaputi na palakad-lakad. Pareho ito ng nakita ng kuya ko. Unti-unti, bumibigat ang pakiramdam ko. Parang nahihilo ako. Parang lasing kahit malinaw ang isip ko. Parang kalahati na lang ang paningin ko. Parang bumabagsak ang katawan ko kahit nakatayo ako. Sumilip ako sa loob ng kwarto. Nakita ko ang papa ko papunta na naman sa CR at ang tita ko ay halos hindi na makatayo sa sakit ng tiyan. Gusto ko nang ikwento sa kuya ko ang nakikita ko, pero bumalik muna ako sa labas. Doon ko naramdaman na hindi ko na kaya. Parang may kung anong bumabalot sa akin. Pumasok ako sa loob na parang lutang. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Ayos naman ang itsura ko. Pero ang mga mata ko parang sobrang lalim at bigat. Para akong ilang araw na walang tulog. Bago ako pumasok kanina, nag-video ako. At doon ko siya nakita. Nakuha ko siya sa video. Lumabas ako ulit at tinawag ang kuya ko. Ikinuwento ko ang lahat at itinuro kung saan ko nakita ang nilalang. Pagtingin namin sa direksyang iyon, bigla kaming nagulat. Nandoon siya. Nakatingin sa amin. Pareho kaming natigilan ng kuya ko. Parang nakipagtitigan kami sa kanya. Hindi kami makagalaw, pero hindi rin kami makaalis ng tingin. Pagkatapos noon, pumasok kami agad sa kwarto. Napansin ng kuya ko ang mga mata ko. Mamaga, mabigat, at parang sobrang puyat. At doon ko naisip, hindi lang kami ang nandoon sa resort na iyon. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan.
Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!